mundong ito gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako may magagawa pa tayo sa... Nagbabalik po ang tulong ko, pasa mo. Mali ba magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Sa turo ko, pasa mo. Sasagutin natin ang tanong ng bayan. At ito po ang tanong. Ano ang mga dapat gawin para malaman na handa na akong magnegosyo? Ang tanong po yan ng napakaraming tao. Kaya marami pong tao sa negosyo, laban o bawi, urong-sulong kasi hindi pa nila alam kung handa na sila. At pag-uusapan natin yan sa ating episode na Negosyo. Ready, Set, Go! Yan, ang napakaganda po. Laging tandaan ng bawat problema po ay may solusyon. Kailangan mo lang maging maagap. Alam mo, pinagdadaanan nyo, kailangan kang maagap. Sir, paano ba maging maagap? Okay, ulit-ulitin ko po. Maniwala ka, may solusyon ng problema mo. Alamin mo. Aralin mo paano solusyonin yan. Gawin mo araw-araw at samahan ng panalangin. Ano man ang pinagdadaanan mo. Okay, balik po tayo sa tanong ng bayan. Ano ang mga dapat gawin para malaman na handa na ako magnegosyo? Ito po ang pag-uusapan natin. Ito po tanong ko. Kilala niyo ba itong taong to? Kilala niyo? Ay, hindi niyo kilala, ako kilala ko. Siya po si Sandy Javier. Yan po ang may-ari at nagpasimula po ng Andox Lechong Manok. Wala tayo susunod. Kilala niyo ba si Nanay Kuring? Oh, si Nanay Kuring yan po yan, oh. Hindi niyo kilala. Kilala ko rin yan. Siya po ang may-ari ng National Bookstore at isa sa pinakamayaman na babae sa Pilipinas. Okay, tanong ko. Kilala niyo ba si Julia Gandioco? Hindi nyo na naman kilala. Kilala ko rin po yan. Siya po ang nagpasimula ng Julie's Bake Shop na daan-daan na po ang kanyang branches sa buong Pilipinas ngayon. Successful na po siyang negosyante. Isipan niyo mabuti. Di ba galing ko? Kilala ko lahat yan. Tama? Mali po. Hindi po ako magaling. Nagpasa lang po ako kaya nalaman ko yun. So yun po isang bagay na kailangan nyo maintindihan. So tanong, sir, ano ba dapat gawin para malaman kung handa na ako sa negosyo? Yun po kung sisimulan natin. Okay, ano mga dapat gawin? Ito na po. Number 1, magbasa ng higit sa 3 libro patungkol sa negosyo. Ang unang-una nyong gagawin kung talagang seryoso kayong magnegosyo, basa. Sir, ano mangyari pag nagbasa ka? Marami kang malalaman. Yung mga pinagsasabi ko sa inyo, malalaman nyo. So malalaman nyo kung paano ba naayos yung negosyo ng National Bookstore, ng Julie's Bake Shop, ng Andox Lechong Manok. Paano ba, ano ba yung mga problema ang pinagdaanan nila? So yung po mangyayari at malalaman nyo kung anong dapat gawin. So yung po mangyayari pag nagbasa kayo ng libro. Siguro susunod yung tanong, o sige sir, naniniwala na po, kailangan magbasa ng libro. Sir, anong libro? Okay, mag-alala, sagot ko pa rin yun. Ilan sa librong sasuggest ko pong basahin niya? Ito po, 50 Inspiring Entrepreneurial Stories. Ito po yung mga kwento ng mga tao naging successful sa negosyo. Available po yan sa bookstore. O ano pa pwede nyo basahin? 15 Inspiring Filipino Businessman. Kwento po ng napakarami pong negosyante kung paano sila nagsimula, paano sila namumblema, paano nasolusyonan ang kanilang mga problema. Yan din po. Ay, meron pong libro. Ito pa. 55 Inspiring Filipina. O, mga babae, panay babae pong negosyante. Sa totoo lang po, nanay ka, nakikinig ka ngayon. Pwede ka maging negosyante. Asawa ka ng OFW na nasa abroad, at sa Pilipinas ka, pwede kang maging negosyante. Ang una mong gawin, magbasa. At ito po mga suggested books na sinasabi ko na sa inyo. Pwede nyo basahin ito. Ito pa, Small Entrepreneurs, Tagumpay sa Kahirapan, Mula sa Kahirapan. Ito pong libro ito, kukwento sa inyo yung mga dating napakahirap, nagnegosyo, gumanda ang buhay. So, kailangan po magbasa. O ito po, isang libro po na ng aming kaibigan na si R.D. Roberto, The Happy Entrepreneur. Meron pong mga unhappy entrepreneur at merong happy. Paano daw maging negosyante na masaya? Sir, pwede ba yun? Pwede pa yun. So, una nyo gagawin, basa. Kung gusto nyo talaga maging negosyante. So, kakaintindi yan. So, una, magbasa. Number 2 na dapat gawin. Manood o makinig sa mga programang patungkol sa negosyo. Kailangan po, pinapanood nyo yung patungkol sa negosyo para yun ang natututunan nyo. Sir, ano ba itong mga negosyo? Mga programang ito. Ayan o. May puhunan ni Karen Davila. So, panoorin niyo po yan kasi diyan po kinukwento ni Karen yung mga kwento ng mga negosyante, paano sila umasenso. Yung mga simpleng negosyante po, diyan po pwede niyo po malaman. Ay, ganun pala yun, kaya ko rin yun. So, ganun po ang mangyayari pag nanood kayo. Ano pa? Ito po, Radyo Negosyo ni Carbalita sa DZMM Teleradyo. So, hanapin niyo rin po yan, malalaman niyo rin po. At napakarami pa ibang show. Ito po, Tulong Ko Pa Sa Mo de Vic and Abilin Garcia. Alam niyo yan? Pag hindi niyo alam yan, laki ng problema niyo. Ganun din po. Every Sunday po yan, DZMM Teleradyo, 11 to 12 na Sundays po. Pwede rin po manood sa Facebook. So, dito po tinuturo namin yung mga pwede nyo gawin para gumanda ang buhay nyo. Ang kailangan nyo lang, manood. Another way po para manood po, pwede rin po kayo manood ng YouTube. Kami po,
Marami pong magtuturo ngayon patungkol sa negosyo. Sa YouTube, hanapin nyo lang how to start your own business in the Philippines. Sa amin po, ang aming YouTube channel po, Vic and Avelyn Garcia. Hanapin nyo lang po yan at makikita nyo yung mga video na tinuturo namin kung paano gumanda ang buhay ng napakaraming Pilipino. At marami pang iba. So, ito, panood kaysa kung saan nyo inuubos, pinapanood, kung ano-ano, yung oras yun naubos sa wala. Ito po, manood kayo. Kasi habang nanonood kayo nito, ganun pala yun, ganun pala. Natututunan nyo, nalalaman nyo yung mga dapat gawin para maging negosyante. Malinaw? Okay. Pangatlo, umattend ng mga seminar, workshop patungkol sa negosyo. Ito lang po, pakinggan niyo mabuti. Ikaw. Gusto magnegosyo, tama? Anong nga libro na basa niya patungkol sa negosyo? Tinatanong ko po sa seminar, wala pa po. Ano pinapanood mo siya? Ano po? Naka-attend ka na ba ng seminar at convention patungkol sa negosyo? Wala pa. Paano ka magninegosyo? Hindi mo alam. Ulitin ko po, you cannot do what you don't know. So ito po, napakarami pong ongoing at sa mga susunod na buwan na seminar po patungkol sa negosyo. Ayan o, 8 Philippine SME Business Expo Conference. Ano po? Philippine #1 Entrepreneur and Franchise Event. Ano pa yan? Philippine Business Expo. Ang dami-dami. Ang gagawin nyo lang po, pupunta. Hanapin nyo po sa internet ito. At karamihan po dito, libre. Dito po, malalaman nyo, matututunan nyo yung mga dapat nyo gawin kung paano magnegosyo. Ay, sana nagkakaintindihan tayo. Number 4, magpatulong o magpaturo sa mga taong naging matagumpay sa negosyo. Isa sa napakalaking problema po natin. Kala natin kaya natin mag-isa, hindi po. Ang negosyo po isang napaka-importanting bagay na napakahirap. Kailangan nyo ng tulong. Kaya nga po, dapat magpatulong kayo, maghanap kayo ng mga taong tutulong. Marami pong government institution po, DTI, okay, tutulungan po kayo niyan, CHED, Commission. Ang dami pong pwedeng, yung iba pang organisasyon ng gobyerno, pwedeng tumulong po sa inyo. Hanapin, DOST, yan, pwede rin po yan. Tapos marami rin private institution, Go Negosyo, pwedeng tumulong, humingi kayo ng tulong kasi sila marunong magnegosyo. Patulong kayo at magpaturo kayo para maiwasan ng mali at lugi. Yung pong iniiwasan natin. O, di ba? Number 5. So, sa napakagandang tip na ituturo ko sa inyo. Makipagkaibigan sa matagumpay na negosyante. Sir, ano yung kailangan makipagkaibigan? Pag ikaw nakipagkaibigan sa matagumpay na negosyante, so pwede mo tanongin sa matagumpay na negosyante kung paano maging matagumpay. Alam niyo ba kung minsan kaya hindi tayo nagiging successful? Ang kaibigan natin hindi matagumpay. Ang kaibigan natin yung baon din sa utang. Ang kaibigan natin yung mga gusto magnegosyo pero wala pa rin negosyo. Ano matututunan natin sa kanila? Hindi ko po sinasabing iwanan natin mga kaibigan natin. Hindi po. Maghanap lang po tayo na tutulong sa atin. Makipagkaibigan para matulungan tayo. Tapos, para maging successful tayong negosyante, para pag successful ka ng negosyante, matulungan mo naman at maturuan mo ng ibang kaibigan mo. Yun po ibig sabihin natin. Hindi ko po sinasabing iwanan ng inyong mga kaibigan. Makipagkaibigan. Pag ganito po ginawa nyo, every time may problema kayo sa negosyo, hindi na kayo pupunta kung saan-saan. Kakuha kayo ng consultant, magpapaturo kayo. Dalas ito, may bayad. Pag kaibigan nyo, kapabayad ba? Hindi lang. Kuminsan, kape lang niya. At kuminsan po, dahil alam niya mas mayaman siya sa'yo. Siya pa magpapakapi sa'yo. Siya pa magbibigay ng dinner. Kasi gusto po nila matulungan ka. Ang problema, sino ba kaibigan natin? Kinig po kayo mabuti. Importante po ito, kaibigan. Ano pa po ang dapat nyo gawin? Ito mangyayari sa inyo. Kapag nakabasa ka na, nakapanood, dumating ka ng seminar, nagpaturo ka na, nakipagkaibigan ka na sa mga negosyante, alam nyo mangyayari? Ito mangyayari. Malalaman mo, itong mga negosyanteng successful na hinangaan mo, nagsimula rin, marami yan walang pera. Natakot din sila, baka sila malugi. Ano pa? Nabaon pa iba dyan sa utang, sobrang baon. Hindi rin nila alam kung ano gagawin. Nalugi din at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, lahat ng kinatatakutan nyo, pinagdaanan nila. Pero sila po naging successful. Kasi nga, ginawa po nila yung mga sinabi ko sa inyo, step by step. Sana po gawin nyo. Ibig sabihin po, huwag kayong matakot dyan. Matatakot lang kayo pag hindi nyo alam. Pero pag alam nyo, nagpaturo kayo, ba't kayo matatakot? Kakaintindihan po tayo. Mararating lang po ang takot pag hindi nyo alam. Pero pag nag-aral, ito ngay tinuturo ko sa inyo, na pagsasama-samahan natin sa susunod na mga linggo, hindi na kayo matatakot kasi alam nyo na. Tingnan nyo po, parang alam nyo po, lahat ng pinagdaanan nila, yan din ang kinatatakutan nyo. Di ba? Huwag na kayo matakot. Aral. Number 6. Pag nalaman nyo na lahat yan, ito, practice. Mag-practice ka kung paano maging negosyante. Ito good news. Sa mga susunod na linggo, tuturuan ko po kayo kung paano mag-practice. Kung ikaw ay empleyado, paano maging negosyante, kung nasa bahay ka, kung OFW ka, maawa kayo. Kwento nyo po ito, i-share nyo po itong video sa mga kaibigan nyo balak magnegosyo kasi tuturo po natin sa inyo. Practice! So, next week ko na sasabihin ko paano mag-practice. Okay. Huwag na natin pag-usapan yan next week.
7. Pagkatapos yung magawa to, ito na, mamili ka na. Magninegosyo ka ba? O sasabihin mo sa kanilang, o wag na lang. Kasi napaka-importante po ito. Ang problema po marami sa atin, gusto magnegosyo, pero hindi ka desidido, di ba? Oo, pero hindi. Ayaw mo na mag-aral. Sa totoo lang, kung talagang desidido ka magnegosyo, pwede ba ipangako mo sa akin? Huwag niyo tapusin ng linggong to, yung mga librong sinabi ko kahit isa bumili ka. Sige po, sino po nangangako sa inyo, bibili nyo yung librong yan, nasa kamay? Isipin nyo, pangako pa lang, hindi nyo na magawa, hindi ko pa tinatanong kung babasahin nyo. Yung po problema natin, gusto natin magic ang negosyo, hindi po. Dapat desisyonan nyo. Kung ayaw nyo, okay lang, buhay nyo naman yan, hindi ko buhay yan. Pero desisyonan nyo, opo, magninegosyo ako. Tandaan nyo po ito. Your life is not a matter of chance, but a matter of choice. Hindi po magic nagiging negosyante ka. Hindi po. Pinipili yan. So ito po, piliin nyo magnegosyo. Piliin nyo gawin yung 7 bagay na sinasabi ko sa inyo. Unti-unti makikita nyo, magkakaroon kayo ng lakas na loob para magnegosyo. Kahit wala kayong pera, kasi po, pwede magnegosyo sa simula na walang pera. May paraan paano magkapera. Kung yun ang nakikita nyo yung problema. Pero po, sa mga susunod na linggo, sasagutin natin. Ano mga dapat gawin ng mga empleyadong gusto maging negosyante? Sa ating episode ng empleyadong negosyante. Ganon din po. OFW na negosyante. O kaya pwede natin pag-usapan yung mga nasa bahay, tambay na gusto maging negosyante. Meron pong solusyon yan. Pag-uusapan po natin sa mga susunod na linggo yan. Ano ang mga dapat gawin kung hindi kumikita o nalugi ang negosyo? Pag-uusapan din natin ho yan sa negosyong pagod na, lugi pa. O pwede natin pag-usapan. Ano mga gandang negosyo? Ay, pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. Patok na batok na negosyo. Yung madaling gawing negosyo, tuturo ko po sa inyo. Madaling mahirap, pero mahirap na madali. Ang gulo, no? Meron po niyan. Pag-uusapan natin yun. Hay, sana po, may napulot po kayo sa araw na to. Sana nakatulong po pag-uusap natin dito. At kung meron kayong tanong, komento, patungkol sa pinag-usapan natin. Ilink ko lang po, i-like and share niyo po yung Facebook account namin. Dick Garcia, kaya Avelin Garcia. Sa mga video naman, gusto nyo mapanood na paulit-ulit at share po yung mga video to, punta lang po kayo sa YouTube. Pagkatapos po, type nyo po, Vic Avelin Garcia. Tapos po, subscribe nyo, tapos i-like nyo. Tapos po, click nyo yung bell na button para may notification po sa inyo. Tapos po, i-share para yung tulong na ibigay po namin sa inyo, maipasa nyo sa iba. Sana po may natutunan kayo dito. Muli po, Vic Garcia nagsasabing, asenso tayo, may pag-asa. Tulong ko, pasa mo.